ikaiinit hunang ulo nitong mga ito, no? Itong susunod nating itatopic po. Sinasabi ng BP, itigil na ang pamumulitika. O eto, walang pamumulitika, no? Ang kolaborasyon ni BP Leni, no? Doon sa Naga at ng Pangulong Bongbong Marcos. O yan, o eto ho. As soon as Yan po ang ating Pangulo, nandiyan po mismo sa gitna, nagbibigay ng instruction, mga kababayan, upang tumugon sa mga nangangailangan na mga kababayan natin na binabagyo po. At nung isang araw o kahapon lang o kanina lang, nanawagan po ang dating Vice Presidente, mga bossing, na ako ho ay naniniwala na mas may utak kaysa po sa pangkasalukuyang Vice Presidente natin, mga kababayan, nanawagan po ng mga rubber boats, etc., etc., upang makatugon sila ng mas mabilis doon sa mga nangangailangan, sa mga binabaha mga bossing. No, sabi ni Rita Socorro Garcia, malayo ugali ni BP Leni. Yan matino. Si BP Leni, inapi ni Digong, pero hanggang ngayon tumutulong sa mga needy na mga Pinoy. Ay nasaan po ba si Vice Presidente nung mga nakaraang bagyo? Sabi, narinig ko. Ito, narinig ko lang doon sa mga kwentuhan sa social media. Swifty daw po, mga kababayan. Swifty daw po, hindi natin sure kung totoong doon nagpunta, mga bossing, doon sa Germany, no? Ano ba kinanta ni Taylor Swift? Magaganda yung mga kanta niyan ni Taylor Swift. Yung Fireworks ba, kinanta ni Taylor Swift? Kasi pinapakinggan ko yun habang tumatakbo ko sa treadmill. Yung mga ganon. Pakinggan ho natin ang ating Pangulo, mga kababayan. In particular, yung mga rubber boats, how soon? Yeah, as soon as we can get in. As soon as makapasok kami. We will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na muna namin. Ayan, hanggang Mindanao, no? Yung hinihingi ni dating BP Leni, no? Na ako'y naniniwala na mas matalino po sa pangkasalukuyang BP natin. Tutugunan po ng Pangulong Bongbong Marcos. Yaan ba yung namumulitika? Yaan po ba yung sinasabi nila na namumulitika? Ayan po, patuloy po na nagtatrabaho ang ating Pangulo. No, hands-on po ang ating Pangulo na tumutugon doon sa mga kababayan natin na nangangailangan po. Sabi ni KTG, hello, patambay Uncle Mark, maulan na gabi. Aba, wala ka bang work? Anyway, ituloy natin ito Dadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that mga maghahanap ng flood control. Di ba may pinagmamalaki ang dating Pangulo na 11,000 kung yung kanyang flood control? Bakit ngayon hindi gumagana? Dapat po, kung merong flood control na 11,000 na ipinagmamalaki ang dating Pangulo, hanggang ngayon po dapat po gumagana yan. 'Di ba? Hindi naman po habang panahon lang nila yun gagana, habang sila lang ang nakaupo, mga kababayan. 'Di ba? Bakit ngayon hilig kayong Sabi ni Ciro Kansaki, wala pa sa 10%, no? Ang nagawa ng flood control ni Duterte. Tuloy. The basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung kailangan, di naman mailipad ng helicopter yun. So kailangan talaga. Tingnan nyo ang Pangulo, di ba? Busy na tumugon sa pangangailangan. Collaboration with Attorney Leni Robredo. Busy, tapos ang gagawin ng mga DDS, fake newsan. Ang gagawin ng mga DDS, ililink ang ating Pangulo.
Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Kung ang ating pong mga kapatid, mga kababayan, mga kabos, chief amo, sir, na mga kakamping, humahanga po sa Pangulo at nakasuporta po sa Pangulo, mga bossing. No? Etong mga, sabi nga ni Malupiton, kupal! Diba? Pasensya na po sa word, mga kababayan. Pero yun po talaga sila eh. Oh, mga kupal! Diba? Pilit pong pinapabagsak ang ating Pangulo. Sabi ni Ma'am Brenda Dizon, BO, mga DDS, hinahanap lagi, presidente, asa ng BP, ano ginagawa? Ayan, sa panahon ng kalamidad. Di ho ba? Sabi ni, ano ba ya? Hokabs? Joe Cubs, TV channel. Saludo po kami kay PBBM, watching from El Salvador City. Misamis Oriental. Di ho ba? Maminta Star Talk, shoutout din po sa inyo. Okay, basa pa. Kailangan truck ang magpapasok eh. Oo. So as soon as mag-clear, alam naman ng DPWH ang nagawin nila. At nakamonitor naman sila. Nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. Sandali mga DDS, paano yung inaasahan nyo na ano? Paano yung inaasahan ninyo na magko-collab si Sara Duterte at si BP Lenny? Wala na. Ngaw-ngawa na lang, iyakan na lang. Imbis na dumami kayo, wala. Palubog ng palubog. Di ba? Palubog ng palubog ang mga DDS dahil po sa ginagawa nilang pamumulitika. Palubog sila ng palubog dahil po sa ginagawa nilang puro paninira. Tingnan nyo po yung mga DDS dyan, sa comment section. Paulit-ulit po. Yan, yan, Cyril Pinoy, bangag. Boboy! Diba? Boboy! Yan lang ang kayang ikomento. Diba? Sabi ni Lisa Gonzales, asan si Bangag? Ano ginawa? Ayan, yung sinasabi ni Hulahong Bangag, mga kababayan, ayan, nagtatrabaho. Di ba? Pero pinupolitika ng vice-presidente. Iyakan na. Kaya alam nyo, kaya hindi kayo matanggap na kakampi ng mga kakamping. No, dahil sa mga ugali nyo, dahil sa mga utak pulburon. Tawag kayo ng tawag sa ating presidente na nagpupulburon, pero yung mga utak ninyo, puro pulburon. Alam nyo, kayo ang gawin nyo, tulungan nyo si Kibuloy. Humihina na yung kita ni Kibuloy. Kayong mga DDS! Kayong mga DDS! Ganito gawin nyo. Wala kayong trabaho. Mga nanghihingian kayo ng 20 pesos na bigas. Dahil kapag ka naging 21 pesos ang bigas, wala na. Hindi nyo na kayang bumili ng bigas. Diba? Wala kayong trabaho, walang pambiling bigas, nga. 'Di ba? Gawin ninyo, wala nang kita si Kibuloy. Magtinda kayo ng OTAP ngayon. Magtinda kayo ng OTAP, anak na tinapa. Pag kayo nakabenta ng OTAP, ni Kibuloy, may porsyento, sabihin nyo kay Kibuloy, Kibs, dahil nandiyan ka sa Oblo, kami magtitinda ng OTAP mo. Porsyento kami. Para naman umabot yung pera namin ng pambili ng bigas. Kahit takwarens na bigas, wala ho mga bossing Ang hihina nitong mga DDS na to, mga dumiskarte. 20 pesos na bigas, inirereklamo. 20 pesos na bigas, walang alisan, anak na tinapan. Walang alisan. Kala ko ba asaran? Ba't alisan? Anak na tinapan. Hindi. Baka si Leonardo nakapag-isip-isip na, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Mark Ramos Makausap nga yung tropahan ni Kibuloy. Makapagbenta nga ng OTAP ni Kibuloy. Ayan. Sa susunod, si Leonardo, wala na. Hindi na magrereklamo sa atin. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Kita nyo, nakakakuha pa kayo ng tip dito. Mga DDS. Yan ang gawin ninyo. OTAP, sabihin nyo, Kibs, ibebenta ko ng 30 pesos itong OTAP mo, benching ko.
ibalik ko sa iyo, 5 piso sa akin. Di ba? Oo. Meron kayo 5 piso. Makabenta kayo ng 10 otap. May 50 pesos kayo. O, di meron kayong pambili ng bigas. Ang ginagawa nyo, pinapatulan nyo yung papiso-piso eh. Papiso-piso pinapatulan nila mga bossing. Hindi po marunong magdesisyon sa buhay. O, piso kada comment. Matagal yan. Di ba? O, natulungan nyo na si Kibuloy na lumago ulit yung business niya. Natulungan nyo pa yung sarili ninyo. Di ba? Tapos sasabihin nyo, pag napikong kayo, mag-aalisan kayo. Mag-aalisan kayo. Ano ba yan? Ang hihina nyo naman. Kala ko pa naman madami kayo. Oh. Kala ko madami kayo. Ito Pangulo, hinahanap ninyo, nagtatrabaho, katulong si BP Leni Robredo, mga bossing. Oh, ha? Tuloy. So that's what we're waiting for now. So wala we are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. Paano ba yan, mga bossing? Ha?